So, game 2 ng San Miguel at saka Meralco, no? Game 2 ng All Filipino Finals. All Filipino Cup Finals o Philippine Cup na between San Miguel and Meralco. Well, lumabas yung I mean, San Miguel did their thing, but hindi nila masolusyonan yung nangyayari nung game 1. And eventually, Junmar is being limited in this series. May 34 points lang itong si CJ, no? Pero yung ibang players ng San Miguel na alam natin pwede mag-contribute, parang missing in action eh. Parang MIA, missing in action sila. Except for Marcio, of course, and si Jericho, diba? I think, ang dapat ginagawa dun is alam na nila na when Bates is defending Junmar, dapat nag-iiba yun. When Bates is defending Junmar should face up. Okay? Pat hindi subukan na si Junmar is naka-faced up or cutting. Kumakat si Junmar from left to right, from the left side to the right side, and then deep seal Brandon Bates or shoot over the top of Brandon Bates. Bakit hindi subukan ni Fajardo yung kanyang mid-range? No? Hindi mo kakayanin si Brandon Bates sa post-up. Maganda yung niya eh. Maganda yung defense niya sa At saka pag binigyan, at saka yung entry pass, yung pasa sa papunta sa post, nababasa niya, nade-deflect niya. So pag si Bates ang bumabantay ron, Junmar should deep seal. Gumagalaw si Bates. Anong mangyayari pag gumagalaw si If Junmar's moving, Bates is nullified. Ibig sabihin, mafa-foul siya. Puro foul lang aabutin niya when Junmar is moving. Hindi niya kayang itulak si Junmar with that size. Yung right side to left side to right side, then seal or faced up, nakaharap siya, no? Subukan niya yung lateral movement ni Brandon Bates. Kasi maganda yung post-up defense niya eh. So yung no? At sana pag nandun si Marcio or si Trollano, staggered screen na yun. Yung pin down, yung ginagawa ng Golden State for Steph Curry and Klay Thompson, dapat si Trollano, si Jericho. Kasi umaatake na si CJ eh. Si CJ yung slasher nyo. So dapat may pin down option involving si Enciso, si Jericho, tsaka si Trollano. Pin down, kasi hindi, dalawa lang option dun eh. Trollano can drive, Jericho can finish, yung mga ganun. Pin down, I think it's yung pin down option na pwedeng sumut yung mga players na nabanggit ko or pwedeng drive, pwedeng especially Marcio, di ba? And nakita na natin ngayon, medyo malas si Bong Quinto, di ba? Si Bong Quinto lang naman yung nagbibigay ng sa kanila eh, sa Meralco. Kasi Bong Quinto can post up. Not only does he hitting the three, pwede siyang pumost up. So yun ang nagbibigay ng sa kanya, yun ang nagbibigay ng advantage sa Meralco, which hindi nangyari ngayon because off night si Bong. So yun lang, kasi medyo nalimitahan si Junmar with Bates in this series, no. Dapat pag si Almasan, sige, okay lang. Pwedeng post up si Almasan kasi Almasan is
payat si rock and roll. The only thing na the only defense na mapoprovide ni Almasan kay Junmar is kaya niyang habulin for the block si Junmar. Masusupalpal niya si Junmar, pero sasabihin mong banggaan, hindi niya kaya yon. Pag si rock and roll na nakabantay, post up ka. Pero pag si Bates, dapat gumagalaw ka din, deep seal or use yung reverse pivot. You know, Junmar is a 7-time MVP. A big man with a lot of skills na dapat nakikita natin sa final series na to. I wish Coach George Gallant makita niya na bakit hindi nila subukan na i-test yung lateral movement ni Bates, or put Junmar on a pick and roll kapag si Bates ang bumabantay. Huwag mo ilagay si Junmar sa poste pag si Bates. Pick and roll kayo. I-try mo yung kanyang lateral movement. Kasi pag gumagalaw si Junmar, puro foul lang aabutin ni Bates. Kasi puro foul lang ibibigay niya because Junmar is a heavy guy. Siguro kasi kaya niya sa post yun because low center of gravity siya. Nagagamit niya yung kanyang low center of gravity pag post up. Why not try it laterally? Baka gumana, di ba? So yun yung nakikita natin kasi low center of gravity si Bates mas maliit siya pero mas athletic siya. Okay? Yun. Kasi pag gumagalaw si Junmar on each side and then hindi natin alam baka doon makakuha ng advantage itong si Junmar And hindi natin alam kung kayang bumantay ni Bates on the perimeter with Junmar. Bakit hindi pagsamantalahan yung mid-range jump shot ni Junmar? Or put him on a pick and roll or kung may pagkakataon, why allow Junmar to have only one 3-point shot in this series? Tignan lang natin kung madedepensaan siya ni Bates on a 3-point line. So yun lang yung nakikita natin sa game na to. And then Meralco naman should reassess yung mga mistakes na nagawa nila defensively, because they now understand that they cannot leave Marcio open. Kasi nag-i-struggle si Marcio the whole night. Yung 3-point shot na yun ang tumalo sa kanila. Yung 3-point shot ni Marcio. They cannot leave Marcio open. They cannot leave yung mga shooters ng San Miguel open. And Bong Quinto should assert himself on offense. So, yun lang po.